Hello, everyone. This is Candice Ruggiero, and today I really want to share something very close to my heart. Together with our partners from the Philippines, Fishes and Loaves, Love Speaks Global, and them created the Hope for Every Backpack campaign. And this campaign is really more than just a backpack. It's about giving hope, opening doors, and helping young students continue their education despite life struggle. She's kind, hopeful, hardworking, and full of dreams for her future. Let's hear her story. Hi, Mecca! Hello po. Kamusta ka, Mecca? Maganda po and okay lang. That's good. Mecca, naikwento mo na nag-a-apply ka sa 3 universities. Ano ang ginagawa mo ngayon habang naghihintay ka ng resulta at wala kang pasok? Sa ngayon po, sa isang university, pinoproseso ko pa po yung mga requirements na kailangan ko para sa scholarship. Sa 2 university po, isa is nakapasok na po ako at isang university na lang po ang Wow! Tama yan, Mecca. Napakaganda ng puso mo at ng gusto mong mangyari. So, tinatry mo talaga kung ano yung mas maganda sa'yo. And minsan, hindi madali yung maghihintay, pero tandaan mo na may magandang plano ang Diyos para sa'yo. Minsan, yung dadating talaga para sa'yo is what is for you. So, kung ano man yung mag-yes sa'yo, kung anong university says yes to you, it means that is for you. Right? Thank you for that. Mecca, kamusta naman ang naging karanasan mo sa pag-a-apply sa mga universities? Gaano ka ka-excited or hopeful na matanggap ka kahit sa isa man lang? Like, anong tingin mo? pinipray ko po talaga sa kay Lord na kung ano po yung gusto niyang mangyari sa akin, lalo na po sa kolehiyo, kasi hindi ko po talaga alam kung sa which path to take. Pero si Lord is very, very good kasi sa mga pag-proseso ko ng mga requirements ko, ako nahirapan, tsaka nakapasok na po ako sa isang university. Grabe po talaga si Lord kasi siya po talaga tumutulong sa akin. Naniniwala ako doon. Ano ba ang gusto mong kurso? Meron ka bang specific na kurso na gusto mong matapos? Gusto ko pa talaga ang kurso is social work po talaga kasi gusto ko pa talaga yung tumulong sa mga tao, lalo na sa panahon ngayon is grabe na po talaga yung nangyayari sa gobyerno at tayo po mga tao yung naapektuhan. So gusto ko po makatulong at maging voice din po sa mga taong naghihirap na hindi madinig po. Alam mo, Mecca, ang sarap marinig ng puso mong puno ng pangarap at pag-asa. Alam mo, maraming kabataan ngayon ang sumusuko dahil sa hirap ng buhay. Pero ikaw, patuloy kang lumalaban, talagang nagtatry ka. Ipagpatuloy mo yan ha, Mecca. Never forget na education ay isang malaking hakbang para magbago ang buhay mo at ang pamilya mo, okay? The right university and the right course will be presented to you, okay? And I'm also hoping and praying na matanggap ka kung saan ka talaga mag-shine, kung saan ka talaga magiging kailangan, okay? And social work is a great, great, great course. You're not only thinking of yourself, Mecca, but you're also thinking of other people. Beautiful heart you have, Mecca, okay? I am so proud of you. Ngayon, Mecca, bakit minsan nagiging mahirap ang pagbabalik sa eskwela, lalo na pagdating sa financial na pangangailangan? Why do you think na ang hirap bumalik sa school because of finances? Sa akin po, mahirap po talaga siya kasi yung mama at papa ko po is nagbebenta po sila ng mga dry goods po. Nilibot po nila yung mga malalayong lugar, doon sila nagbebenta. And mahirap po kasi sa isang araw nang kailangan namin ng pagkain at mga bayarin po sa kuryente. Kung let's say, yung 3 inaplayan,
ano yung pinakamalapit sa'yo? Ganong kalayo yon? At saka, paano ka pupunta doon? Maglalakad ka, magje-jeep ka, magta-tricycle ka? Let's say, talk about one school na, let's say, ma-accept ka. Paano ka magbabiyahe doon? Pag po sa isang university, yung in-applyan ko po for scholarship is one ride lang po siya kasi nandito lang siya sa Bacolod. Yung kalawang yung kalawang university na in-applyan ko is 3 rides po. Doon pa po sa kabilang city, isang ikatatlong katatlong university po is 2 rides po. Doon po siya sa Manila. Minsan hindi mo na nare-realize na kailangan mo talaga yung mga yon. Kahit na gusto mong pumunta sa school pero wala kang school supplies or wala ka nung necessary stuff na kailangan. Syempre mahirap din talaga. So naiintindihan ko yan, okay? ng kampanyang ito. That's why itong Hope for Every Backpack campaign talagang hindi lang ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa pagkakabigay sa'yo ng chance na makapunta sa school, diba? Sana malaman ng maraming tao na kahit simpleng tulong, Mecca, malaking bagay na yon para sa isang estudyanteng nangangarap. Right, Mecca? Ngayon, bilang incoming freshman, Mecca, ano ang pinaka-inaabangan mo sa college life? Yung pinaka-aabangan ko po talaga is yung makapag-aral po ako sa kursong gusto ko. Yun po yung pinapray ko kay Lord. Kung yung magsa-shine po ako na makikita po yung goodness ni Lord sa life ko, sa college life ko. At inabangan ko po talaga is yung makapag-aral po talaga ako at makatulong sa pamilya ko. I'm so excited for you. Napakaganda niya. Enjoy mo ang journey mo, Mecca. Wala ka lagi sa sarili mo at huwag kang matakot sumubok ng changes. Because college is different from high school, pero wag kang matatakot. Lagi mong tandaan na may purpose ka at may dahilan kung bakit binibigyan ka ng pagkakataon na mangarap. Okay? Never ever lose hope. Okay? Ngayon, Mecca, kung meron kang mensahe para sa mga taong nanonood ngayon, pwede sa Pilipinas and all over the world, Mecca, ano ang gusto mong i-share sa kanila tungkol sa mga estudyante na nangangailangan ng suporta para makapag-aral, Mecca? Sa mga viewers po, sa mga nanonood sa buong mundo, sasabi ko lang po is, marami po talaga mga bata ngayon ang kailangan ng mga financial na tulong, lalo na sa pagbabalik sa eskwelahan. Marami pong mga batang gustong makapag-aral ulit, ngunit mahirap po sa kanila. I pray and I hope that God will touch your heart po na makatulong sa amin dito. At hindi lang po mga bata, pati na rin po ng mga magulang nila. And I know po na once na mag-plan kayo ng seed sa mga bata na gustong mag-aral at bumalik sa pag-aaral po is it will grow talaga and you will harvest it in the future. Thank you. Mecca, ang example kung bakit ko ito ginagawa. I am so glad na nandito ka sa show ko kasi you touch my heart right now, and I'm sure with your words, kung ano man sinabi mo will also touch the hearts of many people. Thank you. Thank you sa words mo kasi yung words mo will not only help you and will also help a lot of students. Grabe, you're touching my heart right now, Mecca, okay? And I really hope na matanggap mo lahat ng plano mo or lahat ng dream mo sa buhay, okay? Ganda-ganda ng message mo, Mecca. At gusto kong sabihin sa'yo na proud ako sa'yo, and I'm sure yung pamilya mo proud din sa'yo. And continue ka na maging mabuting example sa ibang bata, okay, Mecca? Never forget na maging grateful ka lagi sa Diyos at always fight na you get a better life. Marami pang magagandang bagay ang naghihintay para sa'yo. Okay?
Yeah. Well, I just want to say thank you, Mecca, for sharing your story with us today. Stories like hers remind us that behind every student is a dream, a family, and a future worth fighting for. And through the Hope for Every Backpack campaign and, us coming together, this is one heart, one passion, and one purpose. And that is to uplift the lives of Filipino students like Mecca and give them hope through education. So I want to invite individuals here, groups, businesses, and organizations from all around the world. Come join this mission. Your support can help students like Mecca continue her education, believe in their future, and build a better life. Together, we can turn hope into opportunity. I want to thank again Mecca for being here. Be careful when you're walking around in the street. Always take care of yourself, okay, Mecca? All right. Thank you, sweetie. Together, we can turn hope into opportunity, everyone. Thank you for watching, and God bless everyone. Again, have a good night. Take care. Bye, Mecca. Bye-bye.